may nadiskubre dito sa mga diskaya. Eto, nakita ko lang po itong content na ito, no? Ang pamilya Ayan. Nakita ko lang po itong content na to doon sa Facebook at sinama namin. So, nakalimutan ko yung pangalan kung sino yung pangalan na naglagay o nag-upload nito eh. Dahil daw po yung pamilya Diskaya, mga bossing, ay, nako, paboritong kontraktor daw ho ng dating Pangulong Duterte. Ano po, kaya pala siguro nung sinabi, kailan po kayo nag-umpisang yumaman? Eh nung nag-DPWH po kami. Pakinggan ho natin mga bossing ha. At boss, kung sino ka man na gumawa nito, pahiram ng video mo. Alam niyo ba to? Ang pamilya Diskaya, paboritong kontraktor daw ni Digong. Oh, bakit kaya? Bakit kaya? Dapat ang unahin ni Marcoleta si Chis Escudero, Joel Villanueva, Bongo, Duterte para magtanda sila, masampulan. Eh kaso baka huli sa listahan ni Marcoleta yon. Kaya ang ating Pangulo ay, dehins edewup sa akin yan. Hindi pwede sa akin yan. No? Gagawa kami at huhubog kami ng independente na mag-iimbestiga dyan. O, para mahalukay lahat. Para kahit nasa Senado, halukayin. Walang kaibigan. Di ba? O, tuloy. Noong presidente pa siya. At di lang yan. May receipts na. Noong 2018, pasok na agad sa eksena. Noong 2018, top 10 contractors under Duterte ran records of fraud, delay, blacklisting, yung St. Gerard Construction. These lucky 7 under Duterte are St. Gerard Construction, Contractor and Development, formerly St. Gerard Construction number 1. Ang St. Gerard Construction nila at nakakuha sila ng bilyong-bilyong halaga ng Okay, Siyam, 9 Diskaya link firms got 31.6 billion in flood control. Grabe, ang dami, no? Siyam na mga na kumpanya nila, lahat kontraktor. Pero mamaya ho, yung sunod nating topic dito, mga kababayan, may mas malalim pa pong masisiwalat yata doon sa mga Diskaya, mga bossing. projects nila sa DPWH. Pero ang nakakainis, yung mga projects unfinished. Oy, eto hindi ko masasabing yung gumawa nitong o yung nagsasalita sa likod, paninira lang. Kasi meron tayong nakita, may nakita tayong balita, may napanood tayong balita na, kumbaga, ang sinasabi doon, tignan nyo po, tinengga na lang yung kanilang proyekto dito sa amin lugar. At dahil nga po umulan, tumaas yung tubig, ayun, inagos po yung kanilang kung anumang napakalaking equipment. Bumangga doon sa gutter, sira yung gutter. Imbis na ho, nakatulong para masolusyonan yung baha, mas lalo daw pong bumaha, mga kababayan. Mas lalo hong nakaperwisyo, mga bossing. Di ba? Ay. Tapos ito, madami pa hong nakikita at madami pa pong natutuklasan ho. Substandard o yung iba, ghost projects pa nga. Di ba? Pangulong Bongbong Marcos din ang mismong pumunta diyan, di ba? Pambansang nanay survivor. Sino si Boy Kuryente? Yun bang budol ng 2K ng kuryente? Huwag niyo tinatawag si Marcoleta na ganyan, baka mapikon sa inyo yan. No? Baka sabi siya, kakaumpisa ko pa lang Kayo naman, minamadali niyo ako Baka mapikon sa inyo. Balikan kayo niyan. At alam mo ang pinakamalala, inamin pa mismo ng pamilya na yumaman sila dahil dito. Uy, napanood ko yun. Di ba? Ang sabi ho, mga kababayan, nung ibang mga contractor, nung ibang mga tao, nung mga ibang talagang construction company, naku, ayaw namin diyan sa DPWH. Naku, ayaw namin diyan sa sa proyekto ng gobyerno. Bakit? Pagkabagal-bagal, pagkatagal-tagal magbayad ng mga yan. Totoo naman, ako dito sa Cayman Islands, mga bossing, naku. Pag naniningil ako, mga kababayan, nung mga refund, etc., nung mga kolekta, naku, sabi ko sa inyo, 6 na buwan. Kailangan pahabaan ng pise. Kailangan ho talaga yun, mga bossing. At natural na po yun sa mga gobyerno, mga bossing. Kailangan talaga pahabaan ng pise. Gagawin mo ngayon, pupundohan mo ngayon, tapos ang kolekta mo, mga 6 na buwan,
hanggang 1 taon. Pero ang mga diskaya, love na love ang DPWH. No? Diyan nga daw po sila nag-umpisang yumaman. So, hindi to simpleng swerte sa negosyo. Sample to kung paano ang malapit sa mga Duterte. Oh, DDS! Sabi nung iba dyan, oh, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng DDS? Davao Death Squad daw eh. No? Ako rin sa business ko, walang pautang para di masakit sa ulo, sabi ni Jcas. Correct, no? Diskaya, Duterte, shenanigan, ang numero 1 kontratista noong panahon ni Duterte ay ang mga diskaya sa pamamagitan ng St. Gerard Construction ay nakakuha din pala ng mga flood control project. O, ang dami nga, di ba? August 11. O, tuloy. Ay malapit din sa pera. Grabe! Ang malapit daw sa mga Duterte ay ano daw? Duterte ay malapit. Kulto kung paano ang malapit sa mga Duterte ay malapit din sa pera. Grabe! Oh. Alam niyo ba to? Sabi ho yan nung gumawa ng content. Ipopost ko na lang ho kung saan nyo mapapanood mismo yan. Ano po? Sabi ni pambansang nanay survivor, kamukha pala ni Aljur Abrenica. Si Mark. Grabe kayo ha. Maliit lang yung screen natin dito ha. Huwag nyo kung paggaganyanin ha. Baka hindi ko masya ulo ko dito. Kayo ang may sala. Bahala kayo. O eto, since napag-usapan na po natin ang mga diskaya, mga bossing, eto, agenda. Balita po ng bilyonaryo. News Channel sa 8 Ayan. Pakinggan nyo ho mga kababayan. 8 o 9 na mga construction company ng mga diskaya. Pakinggan nyo kung ano ang nadiskubre nila. ang address, iisang auditor at iisa ang pamilya. Iisa ang address, iisa ang auditor, iisa ang pamilya. Yan ang natuklasan ng inyong Billionaire News Channel sa 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. Same lang. Iba-iba lang ang pangalan. Ano po? Isang pamilya, diskaya. Oh. Iisa ang address ng opisina. Oh. Iisa yung auditor. Di ayos. No? Iba-iba nga lang ang pangalan. Para ang nakikita ko dito, kung meron kang siyam na nagbibid, at least siyam na beses ang posible na ikaw ang manalo, ikaw ang maging premyado na kontraktor. Kaya madaming choice. Diba? Sabi nga sa loto, kapag mas madami kang taya, more chance of winning. May agenda Kaya iba-iba. No, biruin mo. May makakasabay pa isa-isa. Tapos sa kanila, siyam. O sige, siyam na kumpanya namin. O kung ilang kumpanya namin, isasabay-sabay namin. Lahat yan may bid, iba-iba. Di ang dami. Ang laglag din sa kanila din. Pero ang katotohanan, sabi po sa balita, iisang address, iisang opisina, iisang auditor, iisang pamilya. Iba-iba lang ang pangalan. Ang galing.